Target pa rin maka-gold ni Olympic bronze medalist Nesty Petesio. Si Olympic gold medalist Carlos Yulo naman tumutok sa pangangalaga ng mental state bago sumabak sa Paris Olympics. Balita hatid ni Jamie Santos. Pangangalaga sa mental well-being. Isa raw iyan sa tinutukan sa training ni Carlos Yulo para sa Paris Olympics, ayon sa kanyang sports occupational therapist. I believe that having that part of the plan, na babawasan po yung stress ng atleta and anxiety kasi meron siyang outlet. Meron siyang karamay doon sa proseso na napakahirap naman po talaga. At kahit lumahok sa international training camps, may isa silang tiniyak. It was one of our priorities as well, ma-preserve para ma-optimize to peak performance si Mr. Yulo up to the Olympics. Ang bronze medalist namang si Nesty Petesio, eyes on gold na ngayon pa lang. Walang ginto, hanggat walang ginto. Lumipad naman si EJ Obiena para magbalik training para sa kompetisyong sasalihan sa susunod na linggo. Keep doing my best. The season's not over. There's still a few competitions for me to take part in this year, and hopefully I'll be able to retain my world ranking. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. In sickness and in health, ika nga. Yan po ang pinatunayan ng isang mister sa Abulog, Cagayan sa kanyang misis. Kinalbo ni Gerald Espergal ang kanyang sarili bilang suporta sa misis na si Carla na lumalaban sa sakit na lymphoma. Isang uri po yan ng cancer. Napaiyak si Carla sa gulat dahil sa ginawa ni Gerald. Paraan daw ito ni Gerald na maipakita sa misis na hindi niya siya iiwan sa hirap at ginhawa. 8 taon ng kasal sina Carla at Gerald at may 2 anak. Dahil po sa video, ilang netizens ang naantig at nagpakalbo rin bilang suporta kay Carla. Karaniwan pong nakakaranas ng hair loss ang mga may cancer dahil sa epekto ng ilang cancer treatment tulad ng chemotherapy. Nagngangalit na apoy ang nadatna ng mga bombero sa Verde, Nevada sa Amerika. Nasunog roon ang halos 300 ektarya ng lupa. Sa pinakahuling ulat ng Reno Fire Department, nasa 80% ng apoy ang kontrolado na. Nadamay daw sa sunog ang isang bahay at ilang sasakyan. Pansamantalang nang hindi nadaraanan ang kalsada na malapit sa lugar. Ayon naman sa pulisya, may inaresto na silang motorista na posibleng may kinalaman sa sunog. Mabibilis po tayo na balita sa bansa. Nasawi ang 2 batang magkapatid nang masunog ang kanilang bahay sa Tagbilaran, Bohol. Ayon sa BFP Tagbilaran, natagpuang magkayakap ang bangkay ng mga biktimang 1 at 3 taong gulang. Kritikal naman ang kanilang ama matapos masunog ang mukha. Base sa inisyal na investigasyon, nagmula ang apoy mula sa nahulog na lampara. Damay rin sa sunog ang 2 katabing bahay. Nalunod sa ilog sa Bintar, Ilocos Norte ang isang batang lalaking 4 na taong gulang. Ayon sa pulisya, nagpiknik sa lugar ang bata kasama ang kanyang pamilya. Napansin na lang daw ng kanyang mga kaanak na nawawala na ang bata noong sila'y pauwi. Nakita na lang nilang nakalutang sa ilog ang katawan ng bata. Patay ang isang senior citizen sa Marcos, Ilocos Norte matapos tagain ng sariling kaanak. Ayon sa pulisya, nakita nilang nakabulagta ang biktima sa labas ng bahay ng kanyang pamangkin. Batay sa paunang investigasyon, dati nang hindi magkasundo ang magtiyuhin. Nagkainitan daw ulit ang magtiyuhin habang nasa inuman nitong Miyerkules ng gabi. Nang umuwi ang sospek, sinundan siya ng kanyang 61 taong gulang na tiyuhin at nagsuntukan sila. Nakakuha raw ng itak ang sospek at pinaga ang kanyang tiyuhin. Arestadong sospek na hindi pa nakukuhanan ng pahayag. Mahigit 41 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga ang nasabat sa Bacolod City. Arestado sa bypass operation ang target na nakuhanan ng 6 na kilo ng hinihinalang shabu. Inaresto rin ang kanyang ama at kapatid matapos pagtulungan ang isang operatiba. Ayon sa pulisya, ito na ang mga pinakamalaking halaga ng nasamsam na illegal na droga sa Bacolod City. Nagsasagawa na ng follow-up operation batay sa ibinigay na impormasyon ng suspect tungkol sa kanyang mga kasamahan sa krimen. Tumangging magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang suspect. Patok online ang Whisper Challenge ng isang pet owner sa Tarlac City.
Ang kumasang aso, kakatwa kasi ang reaksyon. Aba, ano ba kasi ang narinig na bulong? Alam mo ba yung chicken kanina binigay lang kay Sandy, hindi ka binigyan. Sabi kasi na mataba ka na daw. Ayun naman pala. Narinig ni Kofi ang magic word na chicken, ang kanyang favorite na pagkain. Pero nanlaki at lumuwa ang mga mata matapos biruin na hindi siya makakatikim nito. Ang oh no reaction, 1.3 million na ang views. Deserve maging trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.